Sa tuwing magtatayo ng ilang proyektong infrastruktura ang gobyerno, milyon-milyong piso ang inilalaang pondo. Pero paano kung ang mga pasilidad na dapat pinakikinabangan ng publiko, iniwan namang nakatiwangwang at abandonado? Sa Kalumpit, Bulacan, isang gusali na magsisilbisa ng Sports and Convention Center ang plinanong itayo. Pero kapansin-pansin na unti-unti nang nasisira ang ilang bahagi nito. Ginapangan na rin ng mga damo at halaman ng labas at loob ng gusali. Ang proyekto kasi inabandona at iniwang nakatiwangwang. Ang kabuuang inilaang pondo, mahigit 140 million pesos. Kung nagawa na po yan ngayon, edi sana po nagagamit na po ng kagaya namin atleta. Sa Batangas City, matatagpuan din ang isa pang proyekto, ang Batangas Provincial Livelihood Center para pwestuhan sana ng mga naghahanap buhay ng mga residente. Pero mahigit 2 dekada na ang nakararaan mula nang itinayo ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin napakikinabangan ang Livelihood Center. Ang inilaang pondo, 237 million pesos. Talagang malaki ang aking panghihinayang. Sayang lang aring building na ari. Simula nung tinayo ay hindi man lang talagang total na pakinabangan. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong pinondohan ng pera ng bayan? Kung daraan sa kahabaan ng Kalumpit-Pulilan Road sa Bulacan, kapansin-pansin ang isang gusali malapit sa highway. Sa inisyal na impormasyon na aming nakuha, abandonado ang istruktura at ilang taon nang nakatenga. Ito ang Kalumpit Sports and Convention Center. Sa labas, makikitang ginapangan na ng damo ang mga pader, bubunga din sa harapan ng mga poste at nakausling mga bakal. Sa loob, agaw pansin naman ang hindi tapos na mga bintana. Mga butas sa pader, nakausling mga bakal, at malaking butas sa bubong ng gusali. Ginawa na rin itong paradahan ng ilang mga sasakyan. Habang sa likurang bahagi, makikitang humiwalay na ang slab o ang makapal na semento. May malalaking bitak na rin sa sahig. 2021 nang simulang itayo ang Sports and Convention Center. Kalumpit LGU ang nagpatayo nito sa pamumuno ni Nooy Mayor Jessie De Jesus. Layo nitong magsilbing pangunahing pasilidad para sa malalaking pagtitipon at aktibidad sa bayan ng Kalumpit. Pero dahil hindi ito natapos, wala ni isang okasyon ang idinaos dito. Lumalabas na naipatayo ang pasilidad sa ilalim ng 8 kontrata. Idagdag pa ang 2 phase ng land filling at pagbili ng lupa. Ang kabuuang inilaang pondo, mahigit 140 million pesos. Ang problema, nananatili itong nakatiwangwang at hindi napakikinabangan. Isa sa mga dapat sanay benepisyaryo ng Sports and Convention Center ng Kalumpit ang mga atleta ng bayan. Tulad ng grade 8 student at track and field player na si Jacob Paes. 2 taon na mula nang makahiligan niya ang pagtakbo. Sa pagtakbo po, ano po lahat, kahit ano lang po, damit, cycling, tapos kahit wala pong sapatos. Ito po yung sapatos na to, ano ko lang po to. Hiniram ko lang po to sa kakilala. Hiniram ko po siya kasi kailangan po namin ng spike shoe. Mula noon, makailang beses at kung saan-saan na nakipagtagisan bilang atleta si Jacob. Nakasungkit din siya ng mga medalya sa palarong pambansa. Ito po yung mga medal na naipon ko sa 2 taon na pagiging atleta ko po. Then ito po yung nakuha ko po na kakagaling na po ng regional meet 2026. Ito po yung 3 medal. Tapos ito po yung pinakahuli kong nakuha. 3 medal po sa palarong pambansa. Dahil sa pagiging atleta sa kanilang eskwelahan, malaki raw ang naitulong nito sa kanilang pamilya at sa kanyang pag-aaral. Yung school po, nagbibigay po ng suporta sa mga player na kagaya ko
Nagbibigay po sila ng allowance, pamasahe, pagkain. Nag-offer po sila na bibigyan na po nila ako ng scholarship para makapag-aral po ng libre. Ay, malaking bagay po din kasi tulad niyan, hindi na ako nag-iisip ng pambaon-baon niya. Ang nagiging premyo po niya, ang ginagamit po namin sa pang-araw-araw po namin, gastusin. Kaya napakalaking bagay po. Hindi biro ang training ng mga track and field player tulad ni Jacob. Napakahirap po talaga. Ang gising po namin ay alas 4. Yung training po namin, Monday to Friday. Yung pahinga lang po yung Sabado at Linggo. Then, pagtapos po ng training, nung gabi po na yun, tsaka lang po nag-review, nag-aaral, ganun po. Ang problema, hirap na nga sila sa training. Wala pa silang maayos na pasilidad para makapag-ensayo. Nagte-training po ako sa school, pero sa school po hindi po enough yung space. Minsan po sa Malolos Complex, sa Malolos, yung open field po doon. Kung dito po manggagaling, mga lang po, 2 sakay. Pamamasaya pa rin po. Kalsada, yun po yung pinaka-option namin. Pero po, malapit sa aksidente. Hindi niya tuloy maiwasang manghinayang sa proyektong nakatiwangwang na sila sana ang nakikinabang. Kung nagawa na po yan ngayon, edi sana po nagagamit na po ng kagaya namin atleta. Hindi na po kami nahihirapan sa pagbiyahe-biyahe, maghanap po ng pantitrainingan. Nagpaunlak sa amin ng panayam ang dating mayor ng Kalumpit na si Dr. Jessie De Jesus. Kung makikita po niyo yung lugar na ito, maluwang po ito kung saan magkakaroon ng park na papamasyalan. Ang paligid nito, pwedeng mag-zumba, pwede dyan mag-jogging, mag-family bonding, pwede po dyan. Dahil ito isa supposed to be magiging park. Ang tanong, bakit nga ba hindi tapos at hindi nagamit ang Sports and Convention Center na ipinagawa ng LGU? Kulang po sa pondo. Kagaya po kanina, nagkaroon na ng site development, nakapagsimula na tayo, yung natitirang loan sa pondo, na 50 million, nalagay lang ito sa foundation system kasi pilote po yun eh. Pag nagtayo ka nito, tinayo mo to, you need more than 150 million. But we only have the remaining 50 million from the loan and we have the municipal fund of 25 million para maipagpatuloy yung Phase 2A and Phase 2B. Term ko ay June 30, 2022 lang. Hindi ito natapos. So ang programang ito ay nakahanda, nakaprograma na ipagpatuloy sana ng susunod na administrasyon. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kasalukuyang administrasyon ng Kalumpit LGU. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag dahil iniimbestigahan na raw ng Commission on Audit ang Kalumpit Convention Center. Pero sa mga dokumentong ibinigay ng Kalumpit LGU, nagsagawa raw sila ng technical at financial audit sa Sports at Convention Center. Sa investigasyon ng kasalukuyang LGU ng Kalumpit, natuklasan ng ilan umanong irregularidad tulad ng paniningil at pagtanggap daw ng kontraktor ng bayad para sa mga gawaing hindi naman natupad. Nagsimula rin daw ang proyekto ng walang building permit. Dagdag pa rito, nakita rin daw ng LGU na depektibo ang convention center at sumobra din daw ang naibayad sa kontraktor ng nasa mahigit 15 million pesos, ayon pa rin sa nakuha naming dokumento. Kaya naman sa kanilang desisyon, inirekomenda nilang i-terminate ang lahat ng kontrata. I-blacklist ang joint venture ng dalawang kontraktor na Adimre Construction at Zacarias Enterprise na nasa likod ng proyekto. At ipinag-utos din na ibalik ang mahigit 9 million pesos, 491,000 pesos at 6.3 million pesos na pondo. Paliwanag naman ng dating alkalde. So after June 30, 2022, ang contractor ay hindi pa nakakasingil ng dapat masingil niya. More or less 16 million. Ngayong time na to, we're answering COA findings. And we are very sure to come up with the answer para dumating yung time, the COA will find out there are no irregularities in the implementation of the program. Joint venture ng Adimre Construction at Zacarias Enterprise ang nasabing proyekto. Nagpaunlak sila ng panayam. Lahat po ng
sinasabi po ng current administration po, nagko-comply po ako. Sinusunod ko po mga gusto nila. Yung pong case na yan, sinubmit na po namin sa COA. Kasalukuyan po ay sinasagot pa po namin. Ipe-present pa po namin sa kanila aming kasagutan. Hindi na bago ang mga ganitong klase ng proyekto ng gobyerno na itayo, ginastusan ng pondo ng bayan. Pero hindi napakinabangan. Taong 2007 nang itayo naman ang Batangas Provincial Livelihood Center o BPLC. Nasa halos 2 ektarya ang lawak ng BPLC na nakatayo sa tabi mismo ng Batangas Port. Ipinatayo ang gusali para pwestuhan ng mga naghahanap buhay ng mga residente na napaalis ng palawaki ng Batangas Port. Ayon sa COA, June 2003 nang simulang itayo ang 3 palapag na gusali sa panahon ng panunungkulan ni Noy Governor Hermelando Mandanas. Makalipas ang 1 taon, idineklarang tapos ang proyekto. Pero wala ni isang tindahan ng mga target na benepisyaryo ang nag-operate. Taong 2018 nang una itong bisitahin ng Reporter's Notebook. Dahil nga hindi na maintain itong struktura, kinakalawang na yung ibang bahagi ng gusali. May mga crack dito, mga crack doon. Ang poste, kita nyo, nakatumba na. Pader, puno rin ng crack. Base pa rin sa report ng COA, ginastusan ito ng 237 million pesos ng probinsya ng Batangas na inutang sa isang bangko. Noong 2018, may mga inabutan kaming nagtitinda sa ibabang bahagi ng gusali. Ito po ang dinat na namin. Hindi ko siyempre kami muna ang gagamit habang wala pang pinaplano si Governor para dito. Dahil hindi na pakikinabangan, unti-unti na rin nasisira ang ilang bahagi ng proyekto. Matapos ang 8 taon, inabutan naming nakatenga pa rin at mas marami ng sira ang istruktura. Ilang mga bintana na ang nasira at nawala. Nangalawang at sira na rin ang mga linya ng kuryente. Mas marami ng mga bitak sa pader. Ang mga palikuran, sira-sira at tungkab na rin. At ang roof deck, tinubuan na rin ng halaman. Ang istruktura, mas naluma na. Ang inabutan namin noong mga residente na nagtayo ng mga tindahan sa labas ng gusali, pinaalis na rin daw. Ang aming dinatnan, ilang mga nakaparadang sasakyan. Sa harapan ng gusali, may ilang nakatirang mga residente. Ang iba sa kanila, ang mga dapat sana ay beneficiary ng Livelihood Center. Kaya kami po nangihinayang dahil maganda na sana ang pwesto at maganda na ang tayo na wala pa. Kung nabuksan po yan at natuloy, ay kami po ay may pwesto diyan, nakukuha kami para makapagtinda ako ng aking hanap buhay na pagtitinda ng isda. Nakilala rin namin si Mary Lou. Isa siya sa mga nagtinda noon sa labas ng gusali. Hindi namin alam kung ano sistema, bakit kami ay alisin diyan at kesyo sasaraduhan yung Terminal 3. Kaya ang ginawa sa amin, kami pinalabas din sa karsada na wala na yung mga tao. Sabi ari na daw ang gagawin daan. Tapos nung ginawa namin arindaan, 3 din lang yatang taon, pinasaraduhan naman, yun naman ang binuksan. Kaya hindi na namin maintindihan. Makalipas ang ilang taon, unti-unti raw tumamlay ang kanilang hanap buhay. Binakuran daw kasi ang likod ng Livelihood Center. At mula noon, wala na mga pasaherong dumaraan sa gusali hanggang ang kanyang tindahan tuluyan nang nagsara. Yan, nandito yung, ayan, ang mga paninda ko. Oh, nakatambak na lang na ganyan. Ang aking mga paninda, halos hindi ko na maipagbili. Oo, kaya nga ako naiiyak na lang din kasi hindi ko nga alam kung paano ko ipagbibili itong mga pinamuhunanan ko nga para nga ako'y kumita. Ganito lang ang nangyari. Baka dadating ang araw, may expert na, maipagbili ko pa ito. Hindi namin nga alam kung ano ang sistemang
Aming kakaharapin din dahil wala namang nakikipag-usap sa amin para kami ilagay sa tama, sa ayos. Dekada na ang lumipas pero hindi pa rin mawala ang kanilang panghihinayang sa gusaling dapat sana'y nakatutulong sa kanilang kabuhayan. Pag kami nga tinitingnan nga namin yung building na yan, sayang lang aring building na ari. Simula nung tinayo ay hindi man lang talagang totally na pakinabangan. Pinuntahan at pinadalhan namin ng sulat ang Kapitolyo ng Batangas para kuhanan sila ng pahayag. Pero busy raw ang kanilang mga tauhan sa ngayon at wala pa raw pwedeng makaharap sa amin. Pero una nang nagbigay ng panayam si Governor Mandanas noong 2018. Kasi pag alis ko, yung sumunod sa akin, hindi na rin itinuloy. Hindi itinuloy. So, pagbalik ko dito, ganun pa rin. Well, it was worse. Yung building. So, one of the first things we did, first 6 months, nilinis, inayos, and then we tried it. We got the help of somebody from Divisoria and from Baclaran to sample, for yung mga ganon. And we gave employment immediately to the vendors. We gave them space inside. Walang renta. Para lang testing muna. Para sa isang engineer, may epekto sa integridad ng pasilidad kapag matagal itong nakatiwangwang. Also whether the structural element may be severely affected, pwedeng ma-penetrate ang water yung mga structural member mo na hindi naman siya dinesign para sa gano'n. It will take years na gano'n siya naka-expose, so kailangan ng re-evaluation. And pag nag-re-evaluation, if you found out na nag-disintegrate or na-reduce ng strength, sunod doon is retrofitting. Bagong pondo naman, sayang. Sa hirap ng bansa natin, mas maraming fund na dapat napuntahan kaysa mag-start ka ng project na hindi mo kayang tapusin. Susunod! Kung may mga inabandona, may mga proyekto ring delayed o nahuhuli sa target date na matapos ito. Kung may mga inabandona, may mga proyekto ring delayed o nahuhuli sa target date na matapos ito. Sa Amparo Rotonda area ng Caloocan City, isang multipurpose building ang itinatayo. Sa Notice of Award na nakuha ng Reporter's Notebook, Metro Manila 3rd District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang proponent ng ginagawang pasilidad na isang covered court. Sa transparency portal ng DPWH, lumalabas na mahigit 50 million pesos ang halaga ng proyekto. February 2025 naman ang contract effectivity date. Nagmula ang pondo sa 2025 General Appropriations Act o GAA. January 2026 ang target completion date ng multipurpose building sa Caloocan City. Nang puntahan ng aming team noong January, ongoing pa rin ang construction. Nakipag-ugnayan kami sa DPWH para sa ibang detalye ng proyekto. Yung construction ng Amparo Rotonda Covered Court will provide yung safe venue for sports, community activities, and public gatherings in Caloocan City, while also serving as a temporary evacuation facility during emergencies. Inaalam din namin kung ano mga dahilan ng delay sa construction. Yung phase 2, dapat mag-start siya ng February 2025. Dahil nga hinihintay yung completion ng phase 1, which is September, so nag-start siya. And then, nagkaroon ng other issues tungkol doon sa construction of drainage. Na-hold ulit siya noong November, same year, 2025. And nag-start lang ulit yung phase 2 ng February 2026. Yung sa phase 1 kasi is, nagkaroon talaga ng delay. May konti pa silang hindi nagawa and then naabutan na nga ng medyo tag-ulan na, may mga shortage na rin ng mga manpower, ganyan. Sa dokumentong ibinigay ng DPWH, November 2026 na ang revised completion date ng proyekto mula sa original target date na January 2026. Mahigit 7.6 million pesos na rin ang nagastos na pondo o advance payment para sa proyekto. Jose Chris Builders ang contractor ng nasabing multipurpose building. Binabantayan po namin araw-araw yung mga project. May mga naka-assign po tayo dyang mga project engineers. Yung mga delay po ay may mga penalties po yan na ibibigay po natin sa kanila.
Pinuntahan namin ang opisina ng kontraktor para kunan ng pahayag, pero wala pa rin silang tugon. Mananatiling bukas ang reporter's notebook para sa kanilang magiging pahayag. Ngayong marami na ang umaaray dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, nakapanghihinayang na may mga proyektong pinondohan ng milyon-milyong piso. Pero ngayon ay nakatiwangwang at hindi napakikinabangan. Kaya dapat lang na patuloy tayong maging mapagmatsyag at magbantay dahil ang bawat piso na ginastos dito, pera ng bawat mamamayan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.